Hello, what's up? This is Scottman back again for another unboxing na naman tayo ng power bank. So, puro power bank tayo kung napapansin nyo, no? So, wala lang, nakakasawa lang kasi puro smartphone. Kita nyo naman, puro smartphone dun, no? Ay, nakakaumay din pagka puro smartphone. Try naman natin ibang gadget. Siyempre, ginagamit din naman natin to everyday. Siyempre, pag lalabas kayo, kailangan may bitbit kayo for emergency. Lalo ngayon, nag-uulan. Actually, naulan nga ngayon. May bagyo pa. Lakas ng ulan, maghapon ng umuulan. But anyway, for emergency uses and other daily uses na rin. This is from, I believe, from O2 Philippines, Thunder Black O2 Project. Yun, O2 Project Philippines, Thunder Black. Yung pinakano niya. This has 60,000 milliamp hour battery. Ooh, 60,000. Power delivery 45 watts max. That's 5 volts 3 amps. Bali 15 watts pag ganito. 9 volts 3 amps na 1827 watts. 15 volts 3 amps, that's 45 watts. And 20 volts 2.25 amps. May na ako sa math kaya mag-compute. Basta yan yung mga input. Pwede siya i-charge hanggang ganitong watts, 45 watts I believe. Power delivery naman po yan. And then sa output naman, 10 watts, 5 volts 2 amps eh. So 10 watts. Ganyan po pag mag-ano ng wattage. Paano ko malalaman kung ilang watts yung charging brick ko, yung charger ko, or yung power bank ko? Yung 5 volts 2 amps, yung volts at saka amps, i-multiply nyo lang. So 5 times 2, that's 10 watts. 5 times 2, 10 watts. 5 volts, 10 watts din, 9 volts, 2 amps. Ito, 9 times 2, 18 watts. 12 volts, 1.5 amps. Basta may 0.5, mahina ako sa math eh. I-calculate nyo na lang again. Ganon. Basta ganon lang. Pag i-compute nyo siya sa, kung gusto nyo malaman kung ilang watts yung power bank nyo, power brick nyo, yung charger nyo, yung smartphone nyo, yun. I-multiply nyo lang yung volts and amps. Kung ano yung resulta, yun po yung wattage nung power bank nyo or, yeah, like I said. Buksan na natin. Sa dami ko sinabi. Wala na plante. Paano kaya rebuksan? Yun, nabuksan din. Ooh, kagaya siya nung nakaraan. Pero this one yata is the upgraded version. I believe last year nakapag-feature na ako nito. Kita ko na yung itsura eh. Yeah, yung ganito ko is binigay ko, niregalo ko actually sa isang friend. Kababata ko yun actually. Ayan, nagamit naman daw nila for a couple of bagyo at emergency na dumaan. Nagamit nila yon. So this one, possible na ipamigay ko rin ito sa tropa. Kasi pang regalo pamasko. Siyempre, unahin ko muna mga tropa ko at mga family of course. But this one, Thunder Black 60 plus. Dahil 60,000 mAh siguro, I don't know. May nakasulat dito, same na nakasulat sa box, ganun din. You know, pause nyo na lang video kung gusto nyo pang basahin ito. And then, sa nakikita ko currently, meron tayong 4 na USB Type-A, 2 USB Type-C, LED, I believe, ito flashlight yata to or itong flashlight. But anyway, and tanggalin natin itong plastic na sticker niya. Yun, para makinis. Base rito, 5 volts 2 amps. So, itong dalawang to ay 10 watts. And dito naman, USB 3 and 4, 5 volts 2 amps supported niya, 9 volts 2 amps, 18 watts, and 12 volts 1.5 amps. I believe 18 watts din yan siguro. Tama ba? Correct me if I'm wrong na lang. So, 10 watts, 18 watts. Itong dalawa, 10 watts. Itong dalawa, 10 watts hanggang 18 watts. How about sa Type-C naman is hanggang, as you can see, power delivery 45 watts. So, kaya nito hanggang 45 watts. Ito yung pwedeng gamitin pang charge ng mga laptop. Yes. And ito yung mga list na supported niya na wattage. Yun. So, open natin for the first time. Ay, solid ah. Colored. O, teka. Para matanggalin yung flashlight. Long press. Oh, okay, long press. Pag gusto ko lang, okay, one press lang pala, single press kung gusto mong ito lang, yung LCD lang niya magbubukas. Pag long press, magbubukas yung flashlight. Check ko nga kung maliwanag yung flashlight. Off natin ha. Yun, pwede na. Flashlight lang, emergency flashlight. Pwede na to. Open ulit natin ang ilaw. Okay, so back to normal mode. Long press, and then single press lang para sa LCD display na colored, social, colored na. Teka, gusto ko i-check. May mga loba tayo dito na smartphone. This one, eto 20% na lang halos. Charge natin. Ito yung kasama niyang cable sa loob ng box. Maikli lang ito, but I believe pwede na ito. At least ito Type-C to Type-C. Gusto kong i-try itong kanyang Type-C to Type-C. If I'm not mistaken, this smartphone supports, fast charge. Supports up to 33 watts. So, 45 watts ang maximum nito. So, kaya niya i-full charge. Okay. At least, kita natin supported niya ang fast charge ng this Tecno Spark 30 Pro. Yeah, the Transformers Edition. Sabayan pa natin ang iba pang mga gadgets. Currently, meron tayong 73%. And nakikita natin yung out
So, dito sa smartphone na to, 20 watts yung out, meron tayong 414 minutes na remaining yata para sa charge niya. Let's see, pero 73% at least yung remaining na charge. I'm just curious right now kung gaano niya katagal or kaya niya bang i-charge itong laptop na to. This one is a MacBook with at least 11% lang na battery. So, charge natin kung kaya niya i-full charge ito. Yeah, iiwan ko to. Hanggang sa ma-full charge ito or ma-battery empty ito. Tingnan natin. Okay, let's see if it's charging. Yep, it's charging now. Okay, it's charging. Good. Now, balik tayo sa reality. Hayaan natin siya mag-charge. And iiwan ko muna to. Balik ako kay mamaya. Kasi doon natin malalaman sa actual, not sa specifications. So, as you can see, pinagsabay na natin tatlong devices. One, an iPhone, kasi low battery naman to, nasa 30% na lang. This one is nasa 20+%. And kagaya ng pinakita ko kanina sa MacBook ay nasa 16% na, 11% I believe. 11% yung MacBook, 20%, 30%. So, I'm not sure kung kaya niya i-full charge with this 70% na lang na na capacity. But let's see. I'm still curious. I wanna find out kung kaya niya pagsabayin ito i-full charge niya lahat nang hindi ito na battery empty. That's the challenge. So, balik ako kayo mamaya, okay? So, binigyan ko na ng mas mabigat-bigat na trabaho agad para gets na natin kung hanggang saan talaga siya. Okay? I'll get back to you as soon as possible. So, ayun, na-full charge na rin natin siya. After natin ma-full charge itong mga to, siyempre na almost empty natin to. Natira na lang yata around 20%. Yun. So, and now charging naman tayo sa aking nating phone 2A Plus. This is currently, I believe, charging rapidly. Paano ko ba makikita? Ayun, charging rapidly siya. So, that's around, naglalaro siya around 27, 25 watts. Nagagalaw ko yata. Lipat natin dito. So, ito kasi pinaka ginagamit ko itong taas. Instead dito sa orange. Yun lang yung napansin ko mas maganda ang output dito sa taas. And umakit siya agad sa 25 watts. So, again, this one, base sa experience ko using this product, this one is the better Type-C charging port than this one. This one, parang masyadong tricky rito. Minsan naglalaro siya ng 30 to 45 watts, then bababa siya ng 10 watts. But while this one dito sa una is at least nakakakuha ko na mas madalas na consistent na 20 watts pataas hanggang 45 watts. So like this one, kaya niya hanggang 225 if I'm not mistaken. Also, nagamit na natin siya, i-charge natin to. Like I said, i-charge natin to from, nakita natin kagabi 16% and then this one nasa, I believe, 20 to 30%. Na full charge po natin yan. Just so you know, pakita ko na lang din. And actually, meron naman dyan sa video, but papakita ko pa rin sa 100% dyan. And yan, papakita ko dyan sa inyo sa video na full charge natin to and ito. And actually, na full charge din natin itong iPhone. So, kaya po niya i-full charge at least tatlong devices. From 70% po yun 70% factory charge. At may natira pa tayong 20 plus charge. So, that means, kaya niya pong i-full charge ang laptop ng 2 times. Laptop 2 times. Siguro plus extra ng konti pa na percentage. And then, kaya po niya mag-charge ng at least, tansya ko lang at least siguro 5 hanggang 6 na smartphones. This one. So, good job. And also, sa test ko, combination, ang best combination is this one. Itong Type-C sa taas. And then, itong sa dulo. Pag ito ang ginamit mo ng sabay, kaya niya hanggang 55 watts. Kaya papakita ko sa inyo dyan sa screen. Pag ginamit nyo itong dalawang to combination. Pero kapag sinabayan nyo ng iba pa, bumababa na siya, nagkakaroon na ng distribution, hatian ika nga sa fast charge. But optimum talaga niya na combination. Again, dito sa device ko, not sure kung ganito sa lahat ng devices nila, pero dito sa device ko, best combination is itong nasa taas na Type-C and then itong Type-A. Okay? Kailangan maunang isasaksak yung Type-A. Pagkasaksak sa Type-A, saka nyo isasaksak sa Type-C. Pag nauna ang Type-C, tapos sasaksak yung Type-A, kailangan hugutin nyo ulit yung Type-C, ibalik nyo ulit. Kasi kailangan nauuna lagi yung Type-A. For some reason, kapag inuuna ko yung Type-C, then saka ko ilalagay yung Type-A, nagpapakita ko sa inyo now, dapat aakyat siya ng 55 watts, di ba? Pag ginamit natin to. Try natin tong flip phone na to. Hindi siya umaakyat hanggang 45 watts. Ayan, 25 watts pa rin. Pero, kung pagpapalitin natin, unahin natin yung Type-A na yan, then saka natin sasaksak yung Type-C, saka pa lang siya, for some reason, aakyat ng 40, 55 watts, something like that. Ayan, maakyat na siya. Wait lang natin ng konti. 29, 32 watts, 34, yan, see, maakyat siya. So, kailangan, kapag gusto nyo ng sabay-sabay, unahin nyo rito sa Type-A and then saka kayo lumipat sa Type-C. Hindi pwedeng mauna. For some reason,
mauna ang Type-C, then saka nyo isasaksak sa Type-A. So kung pagka nauna ang Type-C, tapos kailangan nyo magsaksak ng Type-A, hugutin nyo ulit yung Type-C, saksak nyo yung Type-A, then saka nyo ulit Type-C. Okay lang po yun, safe naman po yun sa smartphone kung hugot-hugutin nyo. Kasi meron talagang, design talaga ang smartphone para hugutin kahit na hindi pa puno. Like I said, di ba meron tayong video about sa 20 to 80% charging habit. Ibig sabihin, pwede mong hugutin ang smartphone while charging kahit hindi pa 100%. Kahit 80% lang, okay lang. Kahit below 80%, kahit 50% pa lang, 30%, 40%, 45%, 46%, okay lang po yun. Again, gumagana yung kanyang fast charging using mauna ka dapat sa Type A, then saka ka mag-switch sa Type C. And the better Type C port is this one. Again, sa unit ko ito. I'm not sure kung ganito rin sa lahat ng unit, pero yun yung na-observe ko, okay? And then of course, makikita natin yung progress ko, ilang percentage pa ng battery. And now, nung charge naman natin siya from 20% to 100%, try natin is 2 hours po siya. Around 2 hours and 5 minutes yata ako na nagkakamali. Bago natin siya na full charge using may 100 watts charge. So ngayon kung naghahanap kayo ng fast charging talaga, again, this is 45 watts lang naman ng max speed nito sa fast charging. 45 watts. Yung input yung input. Available po 65 watts. Compatible po dito since kanila din to na product. Yes. Kung interesado rin kayo rito, supported niya Quick Charge 3.0 plus 65 watts power delivery. So saan ka pa, di ba? So kung naghahanap kayo ng solid din na charging brick, meron din sa kanila, iwan ko link dito sa video description. Okay? Now this one, balik tayo kay Thunder Black. Ang price po nito is nasa 2,100 pesos. Umiikot doon. Okay, ito papakita ko na sa inyo dyan sa screen. So kung interesado kayo, click nyo na lang yung link, iwan ko sa video description or iwan ko sa pinned comment. Again, this is the Thunder Black from O2 Project Philippines. Okay siya. Kaya niya mag full charge ng dalawang laptop or at least 5 to 6 smartphones. Yun yung tansya ko, okay? I could be wrong. It could be more. Baka hanggang 8 pa nga na smartphone. But at least, if you're looking for a multi-port na power bank at heavy duty na rin, try nyo to, si Thunder Black from O2 Project Philippines. Again, link, iwan ko sa video description, okay? Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.